Sa mga matagal na dito sa channel ay alam nyo na kung gaano kapait ang panlasa ko sa mga pastor o mga pari-pari dito sa Pinas. Sino ba naman ang gaganahang makinig o maniwala kung puro ganito ang iyong makikita? Ay mali. O itong si Father na tila plantito ang galawan. But it gets worse. Sa salaysay ng biktima, unang gabi niya sa shelter nang pasukin daw siya ng pari sa banyo. Nakilala natin yung suspect na si Reverend Father Daniel A. Baol. You see, in this day and age na kung tawagin ay information age ay hindi ko maintindihan kung bakit mas prefer ng maraming tao ang iasa ang kanilang paniniwala o debosyon sa isang pari o pastor gayong sa isang top. Scroll o browse mo lang ay malalaman mo na ang sagot sa lahat ng iyong katanungan. Yung mga tao na ginagamit ang pangalan ng Diyos ay nagso-social media rin, tamang hanap ng quotes, Bible verses at yung sinasabi ng kung sinong pastor ay galing lang din dito sa internet. Meron nga akong kilala, ministro pa ng simbahan pero lakas manigarilyo at manood sa hub. I believe in you guys, alam ko na hindi kayo mangmang, parang tupa na sunod-sunuran at matatakot sa gasgas na panakot sa mga Pilipino na pag hindi ka daw kasapi sa kanilang sekta ay diretso ka na sa impyerno. Hindi bobo ang Panginoon para ang kanyang basihan lang para mapunta ka sa langit kasapi sa isang sekta dito sa mundo. However, there is a few exemption. Ilang mga tao na quote-unquote alagad ng Diyos ang sa tingin ko ay worth it pa rin na pakinggan kung tamad kang magbabrowse-browse sa internet. Yung diretso magsalita. Tang inut tarantad! Walang kinikilingan. Bobo kayo talaga sa Biblia. Kung alam nyo Biblia, hindi nyo hahatulan nyo nasa labas At pasintabi sa mga kaibigan ko dyan, pero biruin mo ba naman na ang taong pag-uusapan natin ay sinabi niya ito sa isa sa kanyang mga sermon. Islam flourished and expanded with the sword. Jesus said, "My sword is my word and my word is love." You flourish through love, not by chopping heads. أما عيسى ابن مريم فهو كلمة الله وروح منه. I speak Arabic, I write Arabic, I read Arabic. You will never see Muhammad, you will never see Buddha, you will never see Krishna, and the 320 million gods in the Hinduism, the pantheistic world, none of them you'll see. They are all man-made. You will only meet Jesus. You see, madalas na lumalabas siya sa aking timeline. Ewan ko lang sa inyo, pero hindi ko sukat akalain na recently lang ay may mangyayaring kahindik-hindik, hindi ka panipaniwala. Sobrang viral na storya sa kanilang bansa habang siya ay nagmimisa dahil pinagtangkaan lang naman ang kanyang buhay habang naka-live on air. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Kilala ang taong ito bilang si Marmari. Isa siyang prominenteng leader ng kung tawagin ay The Assyrian Orthodox Christ the Good Shepherd Church na matatagpuan sa Sydney. Masasabi kong counterpart siya ng ating brother Eli Soriano dahil sa ngayon ay mayroon lang naman siyang over 1 million subscribers sa YouTube, bukod pa sa TikTok at Facebook, mga platform kung saan araw-araw ay may video sermon siya na ini-upload. The Lord Jesus is the only reason for our existence. The only reason. Love the Lord, my beloveds. Love the Lord. Isa sa mga dahilan kung bakit nag-viral at nakahakot ng ganito karaming followers itong si Bishop ay noong 2020. Kumakalat na sakit days ay sinabi niyang ang lahat ng nangyari ay gawa lamang ng tao. And enough so-called corona. You know very well what is happening is nothing but deliberate evil action by the secret societies. Selfish generation, selfish 21st century.
you will destroy yourself by yourself. What does it benefit a man if he gains the whole world, yet at the end loses himself? Ganoon din ang kanyang mga maanghang na salita tungkol sa nauusong rainbow movement na yan. Where did you come from? Did you come out of thin air? Or did it take a male and a female to make you, my dear friend? Yet now you're coming back and you are denying the very identity that created you. So all of us came from Adam and Eve. Definitely not Adam and Steve. Definitely not. This, I'm talking now as a human being, not as a Christian. So, as you can already say, ay sobrang kontrobersyal na pari itong si Bishop, to say the least. Siya ang nagsasabi ng mga salita na pag sinabi mo, kahit na nasa tama ka logically speaking, makakancel ka hindi lang sa kung saang platform, kundi pati rin sa platform in real life dahil April 15, 2024, alas 7 ng gabi habang nasa misa at nagbibigay ng sermon itong si Father ay merong isang lalaki. Few days, a staff rocked Australia. This time, a bishop and 3 churchgoers were during a televised church service in Sydney. Police say a man has now been arrested for the attack. Isang 16 years old na lalaki ang lumapit dito kay Marmari at biglang, alam nyo na siguro buddy, ang kasunod, hindi ko po pwedeng ipakita ito sa inyo buddy, pero believe me when I say na ito ang literal na huling sandali bago ang sakuna. Nang mapansin ito ng iba ring mga tao na nasa loob ng simbahan ay mabilis nilang pinigilan yung pag-atake. Natigil naman ito kalaunan. Ngayon, nang mapigilan na yung umatake kay Bishop, nalaman natin na isa palang Muslim ang umatake at kung hindi ka naman masyadong sensitibo sa mga sensitibong video ay pag napanood mo ang full video nito dito mismo sa online ay maririnig mo na bago niya undayan si Bishop ay sumigaw yung lalaki ng Allahu Akbar at nung pinipigilan ng ibang mga nasa simbahan yung lalaki makikitang nakatawa pa ito, nakangisi matapos gawin ng krimen. Kalaunan, nang dumating na ang mga pulis at kinwestiyon yung umataking lalaki kung bakit niya ito nagawa ay sinabi niyang kung hindi daw ni Marmari iniinsulto ng paulit-ulit at nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa Islam o sa kanilang propeta ay hindi daw siya pupunta ng simbahan at hindi niya daw gagawin ang pagtangka sa kanyang buhay. Base na rin sa investigasyon ng mga pulis ay walang kahit na sino ang nagsabi o nag-udyok sa taong ito upang gawin niya iyon dahil yung umatake ay wala pa sa tamang gulang. Sa totoo niyan ay alam ng magulang niya na may sakit sa utak ang kanilang anak at makailang beses na nag-drop out sa kung saan mang universidad. Ibig sabihin, hindi ito parang buong Muslim community ang nagplano ng lahat kundi siya lamang mag-isa. Kumbaga buddy naalibadbaran siya sa mga sinasabi ni Bishop tungkol sa kanilang relihiyon. Kalaunan sa ospital ay nagtamo ng higit sa 5 tama sa iba't ibang bahagi ng katawan itong si Marmari at sinabing milagro na buhay pa siya sa grabe ng mga ito. Pero ang nakakalungkot sa likod ng lahat ng pangyayaring ito ay nabulag. Nawalan ng isang mata si Bishop Marmari dahil sa insidente. Lumipas ang ilang linggo nang gumaling na after the incident ay ito ang kanyang sinabi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, one God. Amen. This is Bishop Murray Emmanuel addressing our beloved faithfuls, whoever you are and wherever you are. A piece of advice to our beloved faithfuls. I need you to act Christ-like. The Lord Jesus never taught us to fight. The Lord Jesus never taught us to retaliate. The Lord Jesus never said to us an eye for an eye and a tooth for a tooth. Nagbigay din siya ng mensahe doon sa batang umatake. I've said it before and I'll say it again.
This young man who did this act almost 2 weeks ago, I say to you, my dear, you are my son. I'll always wish you nothing but the best. I pray that my Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth to enlighten your heart, enlighten your soul, your entire being. So ayun, bagamat nabulag ay buhay na buhay pa rin itong si Bishop. Ang tanong ko sa inyo ngayon, buddy, ay masasabi mo bang God do wonders talaga? God's intervention ba ito na pinrotektahan si Bishop sa tiyak na kapahamakan o itong si Bishop ay naghahanap lang ng away? Dahil ika nga if you always play with fire, eventually you'll get burned, at yon ang nangyari dito kay Marmari dahil sa kanyang mga sinasabi. Let me know sa comment section. Either way, buddy, ay naway nakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman sa ilang minuto nating pagsasama, at muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.